So yan po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. So ito, pasensya na ho kayo sa setup natin kasi bigla ang vlog lang din naman po ito. Gusto ko lang magbigay ng paalala at komento, reaction at maghatid din ng panibagong balita sa inyo para kayo ay na-update, no? So mapatungkol pa rin po ito sa ating Pangulo na si Tatay Digong o si Pangulong Duterte. So yun na nga, no, ngayon medyo tayo ay, ako po ay medyo naaalarma at patuloy pa rin po na nanggigigil dahil sa ginagawang kabulastugan kay Pangulong Duterte. Sa mga hindi ho nakakaalam, nais po ng Administrasyong Marcos or nais po ng ICC na manatili pa ho si Pangulong Duterte hanggang September. So ilang buwan po ang ipapanatili ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Kasi nga po ang susunod, ang pangalawang or sa totoo nga lang hindi pa trial kasi yung hindi pa yung nangyari nung nakaraan, parang pagpapakilala or yun ay isang sinusure nila kung ang nakuha ba talaga nila ay si Pangulong Duterte talaga, no, yung nangyaring trial. Pero ang pagkakalam ko, ito talaga yung mangyayari. At yung darating na September ay doon po yun po yung pinaka talagang trial na mangyayari kay Pangulong Duterte at sa ICC. So nakakagigil at nakakagalit lamang na biruin nyo kung dapat hindi nila talaga muna inaresto or dinala doon si Pangulong Duterte kung ganyan naman pala katagal nung matanda ang pag-i-stay doon. Sinabi naman ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang mga kaso, pero hindi ho doon sa ICC. Maliwanag na maliwanag po yan na ilang beses yung sinabi ni Pangulong Duterte yan at hindi ho natin tinatanggi yan. Ngayon, ito po ay talagang maliwanag pa ho sa sikat ng araw na ito po ay isang panggigipit ng husto kay Pangulong Duterte. Biruin nyo kung darating pa ng September pa ang pangalawang trial or sabihin na natin kauna-unahang trial dyan about sa human rights or AJK, kung ano man tawag dyan, sobrang tagal ho nang i-stay ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Alam naman ho din natin kung ano yung klima doon. Alam din naman natin na kung na etong si Pangulong Duterte ay may edad na at matanda na. Wag naman ho sana mangyari, pero ako po ay lubos po na nangangamba at natatakot na syempre may edad na yung tao, baka mamaya mapabayaan siya doon at lumala lang ng lumala ang kanyang karamdaman. Alam naman natin na may mga sakit na ho si Pangulong Duterte, no? At ang masama dito, alam niyo, nakakagigil na bakit nyo kailangan mabilisan na inaresto si Pangulong Duterte kung ganyan naman pala katagal ang magiging trial. 'Di ba? Ito po ay isang talagang buhay na katotohanan na kung gaano nila gipitin ng mga Duterte at iniiwas kasi nila ito sa totoo lang maraming dahilan kung bakit talaga to nagawa ng Administrasyong Marcos. Unang-una, medyo alam kasi nila na mapipilay ang Team Duterte Senatorial kapag wala si Pangulong Duterte, 'di ba? So isa yan sa hinahapit nila na maaring pwedeng dahilan nila kaya nila ito ginagawa. So kaya nila ito ginagawa para mapilay ang pangangampanya dahil alam naman nila na kapag kasama ng Duterte Senatorial, etong si Pangulong Duterte talagang halos talagang dinudumog ng tao at dinudumog ng mga Pilipino yung mga event na nagaganap. Katulad na lang yan sa Cebu,
sa Hong Kong, kahit saan naman no, kahit saan naman talagang dinudumog ng taong bayan pag nalaman nilang si Pangulong Duterte yung pupunta doon. Ang ano kasi dito, talagang walang puso at talagang matuturing mong demonyo itong may pakana ng pagdakip or pagkidnap kay Pangulong Duterte papunta doon sa ICC sa Netherlands. Hindi ba nila parang alam niyo na talagang sinasabi ni Marcos na parang nakipagtulong or nakipagtulungan sa kanya ang Interpol, nakipagtulungan sa kanya ICC kaya niya pinagbigyan. Hindi ho. Mismo ang nakikita ko dito, mismong si Marcos, no? Mismong si Marcos. So, sa totoo nga lang, hindi si Marcos mismong si Romualdez ang may kontak at parang lumalapit doon sa ICC na para dakpin itong si Pangulong Duterte. Miruin nyo, ang tagal-tagal pa nung mangyayaring trial. Tapos ang mangyayari biruin mo September. So pangilang trial bang magaganap diyan? Sabihin na natin 4. So ilang taon, ilang buwan ang itatagal ni Pangulong Duterte doon. Pangalawa, ang nakakatakot pa dito, ni isang nurse ni Pangulong Duterte walang isinama kaya hindi nila din alam kung paano doon nga lang sa video, 'di ba? Nakita natin na halos nakapikit lang si Pangulong Duterte. Iba kasi yung doon, iba kasi yung klima doon. Nakakatakot lang dito kasi talagang sobrang delikado, sobrang nababahala ako sa kalagayan ni Pangulong Duterte doon. Kaya sana mga kababayan, araw-arawin ho natin na ipanawagan sa Administrasyong Marcos na magbago ang isip nila at ibalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kaya ako rin pala ito ginawa, itong video na to kasi nga may mga umuugong na balita na lalo kaming mga banateros ay anumang oras ay dadakpin. So hindi namin alam kung sino yung dadakip sa amin at wala naman din kaming naiisip na kung ano yung kaso o ano yung kaso namin, no? Kung maalala nyo, 'di ba, katulad nung ginawa kay Pangulong Duterte, 'di ba? Parang ginawa lang nilang ordinaryong Pilipino yung pagdakip. Ni kesyo kakalad ka rin pa nga daw nitong hayop na si Torre. So kaya ako gumagawa ng video kahit sa mga ganitong oras kasi nga baka bukas sa Makalawa ang Banateros Brothers ay kanila ng dakpin at kanila ng ikulong dahil isa nga po kami sa mga banta sa ating gobyerno at isa kami sa naglalabas ng tunay na balita na nangyayari sa bansa natin. So alam nyo naman kung gaano sila kagalit sa ganun na ilabas mo ang tunay na nangyayari at kabulastugan ng Administrasyong Marcos. So dasal lang, kami naman hindi kami, sabi ko nga sa inyo, hindi ako takot mamatay, hindi rin ako takot makulong dahil alam ko wala akong ginawang masama, wala akong binalitang fake news, wala akong inagrabyado dahil ako ay nagsasalita lamang ng kung ano yung totoo at kung ano yung katotohanan na dapat nyong malaman. So dasal lang talaga ang ginagawa namin ng Banateros at wala rin naman din kaming, ewan ko lang kung totoo man yung bali-balitang yan. At yung about doon kay Lisa, alam nyo ito, marami akong, pasensya na ho kayo pasensya na ho dyan sa mga supporters na parang minsan na-open sa akin kasi may mga nagchat-chat ho na, Jay, anong reaction mo doon sa di umano ay na-hold si Lisa sa US? Di umano ay kasama si Lisa doon sa may namatay or na overdose na hindi ko alam kung sino yon, no? So alam nyo mga kaibigan, mga Banateros, lalo na doon sa mga nagtatanong sa akin bakit
hindi namin nare-reaction. Alam nyo, unang-una ho, wala po kaming pakialam ng Banateros Brothers kung ano man ang mangyari kay Lisa Araneta Marcos. Wala ho kaming pakialam dun. Kahit po kay Marcos Jr., hindi ko naman po pinapanalangin na sa lahat ng pamilya ni Marcos, sa lahat ng pamilya ni Lisa, sa lahat ng anti-Duterte, sa lahat ng congressman na against sa Duterte, senators na against sa Duterte, wala ho kaming pakialam doon. Kahit bukas mamaya sa Makalawa mamatay ho sila, mabulunan ho sila habang umiinom ng tubig, umakyat sa utak nila yung tubig, no, wala ho kaming pakialam doon. Ito po, hindi po ako nagagalit sa mga nagchat-chat sa akin kung bakit hindi ko nare-reactionan. Ito po ay sinasabi ko lang para maintindihan nyo, para isang paliwanagan ako, kasi ang dami nagchat-chat ngayon talaga na bakit daw hindi namin ginagawa. Wala po kaming pakialam kung ma-hold, kung mamatay, kung ma-overdose, kung ano man ho ang mangyari kay Lisa Araneta Marcos. Wala ho kaming pakialam doon. Pasensya na ho kayo. Dahil ang totoong issue ho ngayon ay yung pagdakip kay Pangulong Duterte. Dapat doon lang ho tayo mag-focus. Mag-isip tayo, sama-sama tayo, iisang suporta natin para mapabalik or maibalik natin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kung yun po, unang-una, wala ho tayong sapat na ebidensya. Pangalawa, bakit kapag na-reactionan ba ng Banateros yung patungkol dun kay Lisa sa nangyayari sa pamilya nila, kay Marcos, ano ba, ikakaganda ba ng Pilipinas? Mapapabalik ba si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Hindi ho. Kaya ho kami na Banateros Brothers, hindi namin yung pinapakialaman at wala ho kaming oras para pakialaman or pag-usapan yung issue kay Lisa Araneta Marcos. Mamatay siya dyan, anong mangyari sa kanya, masagasaan, hindi naman ho natin hinihiling, pero wala po kaming pakialam niya. Kaya sana doon po sa mga supporters na baka sasabihin nyo suplado kami, sa mga supporters na baka nagsasabi na suplado kami, hindi namin sila pinapansin, lalo't pag yun ang tanong nila, pasensya na ho kayo ha. Una-una, may mga kanya-kanya rin po kaming trabaho. Pangalawa ho, may mga pamilya ho kami din na kailangan namin nasikasuhin. Pangatlo ho, wala ho talaga kaming pakialam sa buhay ni Lisa Araneta Marcos at sa buhay ni Marcos. Sa lahat ng mga Marcos, wala ho talaga kaming pakialam. Pasensya na. Sana mo unawahan nyo, no? At mapunta naman tayo doon kay Amy Marcos. Kasi nga may mga na parang nakikisimpatya etong si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, dito sa pagdakip kay Pangulong Duterte, at parang hindi daw siya sumasama doon sa kanilang mga campaign. So unang-una, magbigay rin tayo ng komento doon. Una-una, wala kaming pakialam sa opinion or pasimpatya ni Amy Marcos. Lokohin niya, lelang niya. Ika nga ni Atty. Salpanelo. No? Lokohin niya, lelang niya. Alam nyo, mga kaibigan, kahit ngayon pa kasi, may mga nagpapaniwala pa rin po sa mga Marcos. Lalong-lalo na kay Amy Marcos. May mga DDS, may mga Duterte supporters, at may mga vloggers na naniniwala kay Amy Marcos doon sa mga pasimpatya niya sa mga Duterte. Pero ako po, mga kaibigan, hindi po ako naniniwala doon dahil una-una nabudol na ho tayo, no? Wag naman ho sana natin nahayaan na mabudol ulit. Paulit-ulit ho naming sinasabi yan. Kung nabudol na tayo ng una, wag na nating hayaan. Kung naloko tayo ng una, wag na nating hayaan na lokohin ulit tayo. Pangalawa at pangatlo. Kasi kapag magpaloko ka sa isang tao ng 2 beses, 3, may saltik ka na ho sa utak. Pasensya na po, masakit lang ako magsalita, pero yun yung katotohanan, no? May saltik ka na sa utak kapag ganun. No? May saltik ka na sa utak.
nabudol ka na nung una eh. 'Di ba? Tapos magpapabudol ka pa ulit. Tapos magpapabudol ka pa ulit ng pangatlo. Aba, abnormal ka. Ay, sorry. Ano ka? May saltik ka sa utak. No, may saltik ka sa utak ba? May diferensya ka sa pag-iisip pag ganun. Oh, alam mo, Amy Marcos, wala na, hindi na uubra sa amin ng mga Duterte supporters yang ganyang mga pasimpatya mo. Kasi kung ikaw talaga ay totoong pinaglalaban mo kung ano yung katotohanan, di sana, yung kapatid mo, pinush mong magpa-drug test. Di sana, pinapayuhan mo yung kapatid mo na wag gawin itong mga ganitong bagay. Ay di sana, kung okay ka, payuhan mo ang pinsan mo na si Martin Romualdez na wag pakialaman ng trabaho ng isang presidente. Na sana pagsabihan mo si kapatid mong si Marcos na tigilan niya na ang pamumulitika na ginagawa niya sa mga Duterte. Alam niyo mga kababayan, pagod na ho tayo na maniwala ho sa mga ganyang politiko, no? So sana naman wag na ho tayong magpabudol. At ito pa rin po, no, wag na ho na tayong magpapaniwala sa mga ganyang strategy. Oo, wag na ho tayo. Alam mo yung mga balimbing na tao, hindi ho dapat yung pinagkakatiwalaan. Tandaan nyo yan. Hanggang ngayon, may mga supporters, may mga kilala ko ng mga dating Marcos na bumaliktad na sa Duterte ngayon. Pero ngayon, hindi ko pa rin maibigay yung 101% na suporta ko sa kanila. Dahil nga ako ay natatakot, nadala na ako na baka maulit na naman. Ayoko na ulit mabudol ayoko na ulit maloko. So yung about diyan kay Amy, so huwag nyo na hong pakinggan yan, huwag nyo na hong paniwalaan yan. Dahil sabi nga nila, Marcos pa rin yan. So kung anong ginagawa ni Marcos ngayon, maaari niya pa rin niyang gawin. No? At doon naman, no, kay Vice President Sara Duterte, talagang mas suportahan pa natin, talagang mas doblehin pa natin ang suporta kay future President Sara Duterte. Alam nyo mga banateros, mga kabiyaya, talagang ngayon natin dapat talaga ipakita yung tunay na pagsuporta sa mga Duterte. Uulitin ko ho, no? Sa loob ng 6 na taon bilang presidente si Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte, at hanggang ngayon na pagmamahal niya, malasakit at pag-aaruga sa inang bayan sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, alam nyo, ni minsan hindi pa natin nasuklian yun. Ni minsan hindi pa natin naibalik sa kanya yun. So ito na po yung pagkakataon, mga kababayan ko, na ibalik natin, iparamdam natin at suklian natin kung ano yung ginawa na malasakit at kabutihan ni Pangulong Duterte sa atin. Ito na ho yung pagkakataon na yun. Kaya wala dapat bibitaw, wala dapat susuko, at una sa lahat walang matatakot. Dahil alam naman ho natin, delikado, kahit nga rin, sa totoo nga alam, mas delikado buhay namin ng mga Banateros Brothers. Dahil talagang pinag-iinitan kami. No, pero tingnan nyo, nakitaan nyo ba kami ng konting kaba? Nakitaan nyo ba kami ng takot or nakitaan nyo ba kami na parang nagdadalawang isip na kami, umaatras na kami sa laban na nasimulan namin? Hindi namin yun. Oo, may kaba, lalo sa akin, may pamilya ko. May mga kapatid akong pinaaral, may mga kapatid akong binubuhay. So nakakatakot sa akin na kapag nakulong ako, or kapag pinatay ako, or pinapatay ako, paano na yung mga kapatid ko? So doon ako kinakabahan. Pero sa sarili ko na patayin ako, na itigil ko, ni minsan hindi pumasok sa isip ko na itigil ko itong ginagawa ko Ni minsan wala ho sa utak ko yan. At ni minsan hindi pumasok sa isip ko na bumaliktad ako kahit operan ako ng malaking pera. Sa tutusin, ilang beses na kaming inopera ng malaking pera, pero
Hindi ho kami kumasa dyan, hindi kami kumagat. Ako, hindi ako takot mamatayin. Hindi ako takot na mamatay. Sa totoo lang talaga. Takot ako sa mga maiiwan ko. Na paano na lang sila pag dumating yung araw na yan. Kaya kayo, yung suporta na ginagawa natin kay Pangulong Duterte, sa lahat ng Duterte, para man kay Mayor Basti Duterte, para man sa kay BP Sara, para kay Pulong, kay Kitty, kay Ma'am Hanilet, sa nanay ni BP Sara, alam nyo, dapat nating triplehin, doblehin, kung maaari, quadruplein natin. Diba? Ngayon natin ipakita, mga kababayan. Ngayon natin ipadama kay Pangulong Duterte at sa pamilyang Duterte na hindi sila nag-iisa. Ngayon tayo bumawi sa kanila, mga kababayan. Ngayon natin ipadama sa kanila na yung ginawa nilang pagmamahal din sa atin. Ibalik natin sa kanila yun. Alam ko, hindi hinihiling ng mga Duterte na kung ano yung ginawa nila, ibalik mo sa kanila. Hindi sila ganun. Alam ko yan. Pero tayo na mismo, no? Kung si Pangulong Duterte nanindigan ng 6 na taon, kung si Pangulong Duterte nanindigan ng 6 na taon at lahat sinuwag niya, drug lord, politiko, mayamang tao, kahit sino pang makapangyarihan na tao dyan, sinuwag niya yun, hindi niya iniisip yung mangyayari ngayon, or hindi niya iniisip yung baka papatay siya or anong gawin sa kanya. Ang iniisip niya yung kapakanan natin. So ngayon paramdam natin sa kanya yun. Huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag tayong matatakot. Kung ano man yung panakot na yan, huwag tayong sumuko. Sa halip mas tumapang pa tayo, sa halip mas magkaisa tayo sa maayos na pamamaraan. Hindi ko sinasabing lumaban or magalsa tayo, hindi. Dahil ayaw pa rin yan, Pangulong Duterte, na ayaw niyang masaktan tayo. Ayaw niyang magkagaroon ng gera or hidwaan dito sa bansa natin. Ayaw na ni Pangulong Roa Duterte na masaktan tayo, no? Hinihiling lang talaga namin din ng Banateros Brothers ay suportahan mo natin ng doble pa etong mga Duterte. Alalahanin nyo, ha, 2 bayani na ho ng bansa na maituturing ang ginipit nila at ang nilayo nila sa atin. Unang-una, si Pastor Apollo Sikibuloy. Dati, di ba, pinagtatawanan nyo kami na kesyo sinasabi namin, etong ginawa kay Pastor, kayang-kaya rin itong gawin sa inyo. Lalo na sa inyong ordinaryong mga Pilipino, ordinaryong tao lang. Kayang-kaya niyang gawin nila. Hindi kami nagkamali. Ginawa kay BP Sara, ginawa na ngayon kay Pangulong Duterte, diba? Na maaari pang gawin ulit kay BP Sara. At kayang-kaya rin gawin sa inyo yan. Kaya wag na ho natin nahayaan na madagdagan pa, na mawalan na tayo talaga. Alam nyo, kapag si Vice President Sara Duterte ang makuha pa nila, medyo tatagilid na tayo dyan. Although meron pa, nandyan pa si Mayor Baste na pwedeng tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Nandyan pa si Pulong, andyan din si Pastor Apollo Sikibuloy na maaaring pwedeng tumakbo, pwedeng mamuno, at alam ko na magiging maganda ang kakainatnan ng Pilipinas. Pero sana wag na nating hayaan na maubos yung mga yan. No? Wag na nating hayaan na kunin sa atin ng mga yan. Dapat talaga, ito ang gawin natin, magkaisa tayo, lalong-lalo na. So ano bang gagawin namin, Sir Jay? Una-una ito. Yung mga, kasi wala tayong sandata eh. Ang sandata natin ito, sandata naming Banateros. Ito, ang panglaban namin ito, cellphone. Cellphone, etong mic, pagbablog. Kahit sino sa inyo, pwede kayong maglabas ng saloobin nyo sa pamamagitan ng social media platform. Basta hindi kayo nagbabanta, hindi nyo pinagbabanta ang buhay nila, okay lang yun. Wala akong problema yun. Ano yan, kalayaan ho natin to. Kung maaari kami, mga Banateros, yung mga video namin,
Yung mga pagbabalita namin sa SMNI, i-share nyo sa kamag-anak nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, lahat. Malaking tulong na ho yun. Malaking tulong na ano rin po rin. Maganda rin ho ang kakahinatnan din ng mga balitang totoo na yan. Dahil alam naman ho natin na ibang mainstream media ay talagang bulag na at bingi. No? Alam nyo na, hindi na nating isa-isahin yung mga mainstream media na yan kung sino-sino sila na mga puro pa fake news lang ang ginagawa. No? Imbis na gampanan nila yung trabaho nila, puro pa fake news. Kamakailan nga lang may isang reporter na nabasag or sinupalpal, 'di ba? Ng isa sa mga OFW, deserve niya 'yon. Wala hong pangit sa ginawa ni nung OFW na 'yon. Na may isang reporter ng ABS-CBN na parang inuutusan niya yung OFW na kay ganyan, lumaban ho at nireal talk po ng OFW na ginagamit nyo lang kami, di ba, against kayo sa mga Duterte. Ganon, tama yun. Wala hong masama doon sa ginawa nyo. Saludo po kami. No, saludo po kami sa inyo kung sino man yung OFW na yun na dapat lang deserve ng mga mainstream media na ibang mainstream media na mabutata sila. Alam nyo, SMNI na lang talaga SMNI na lang talaga ang tunay na nagbabalita. Wala na hong iba. Kaya nga tinanggalan na nila ng prangkisa ang SMNI kasi nga alam nila na dyan sila mabibisto Pero awa naman ng Diyos, unti-unti na hong nalalaman. Awa naman ho ng Diyos, awa naman ho ng itaas na kahit wala ng prangkisa ang SMNI, mayroong pa ring social media na nakakapagbalita ng maayos at tunay na balita ang SMNI at syempre ang Banateros Brothers, no? Doon naman sa mga kapulisan natin na patuloy pa rin ho na dumadami ang mga nagbibitaw or nagbibitiw sa kanilang mga trabaho, sa kanilang katungkulan, kami po ay sumasaludo sa inyo, no? Alam nyo, paulit-ulit namin sinasabi ng mga Banateros na hindi kami galit sa lahat ng pulis, sundalo. Alam namin na kayo ay sumusunod lang sa inyong pinuno. Pero syempre inihiling pa rin namin na magkaroon kayo ng desisyon na sa mga araw at sa mga oras na to, na magkaroon na kayo ng desisyon kung ano yung tama at mali yung gagawin. Ilang beses namin sinasabi yan na nire-respeto pa rin namin hanggang ngayon ang mga kapulisan at mga kasundaluhan dahil alam naman namin na naiipit kayo sa nangyayari. Pero sana alam namin na may mga kaisipan kayo at alam nyo kung ano yung tamang nangyayari at kung ano yung maling nangyayari, kaya dapat magdesisyon na kayo kung saan kayo didepende dun sa dalawang bagay na yun. Kung doon ba kayo sa tamang nangyayari o doon kayo sa maling nangyayari. So nasa sa inyo yun, no? Kaya hanggang ngayon hindi pa rin kami nawawalan ng pag-asa na kayo ay isa pa rin kakampi namin or isa pa rin sa mga tigapagtanggol namin na ordinaryong Pilipino. Kasi nga may mga balita na talagang yung mga leaders, yung mga pinuno ay talagang parang kumakampi na sa administrasyong Marcos, kesyo yun nga yung presidente ngayon. Pero alam naman na nila siguro kung ano yung mali at kung alam naman din ninyo na ang nagmahal lamang talaga sa AFP at sa PNP, ang nagmahal lang talaga sa inyo na presidente ay si Pangulong Duterte lang talaga. Kasi kung matatandaan nyo, kung babalikan ho natin yung mga pangyayari noon, katulad lang noon kay Pinoy, di ba? Ang daming namatay, pinabayaan niya ng mga kapulisan. Kung hindi niya pinabayaan yun, hindi mangyayari yun. Ayun nga yung sa 44. No? Kaya nung umupo si Pangulong Duterte, ipinaramdam niya sa inyo yung pagmamahal, ipinaramdam niya sa inyo yung talagang tunay na ginagawa ng isang tunay na leader. Ano? Kaya hindi ko naman sinasabi yun para manumbat, pero ano na rin ho yun na alam niyo yun na parang paalala ba? Paalala lang
na nag-iisang Rodrigo Roa Duterte ang nagmahal sa kapulisan at sa AFP. At doon naman sa mga vlogger na again sa Duterte, sige lang, wala namang problema. Pagtawanan nyo ang nangyari kay PRRD, kotyain nyo, sabihan nyo ng kung ano-ano, hamakin nyo, walang problema doon. Tawagin yung karma or demonyo, kung ano tawag nyo kay Pangulong Duterte. Pero isa lang masasabi ko sa inyo, darating din yung panahon na mas mahirap ang mararanasan nyo sa nararanasan ni Pangulong Duterte. Itagahan nyo yan basa ba to? Ngayon, medyo happy kayo kasi wala naman masyadong nangyayari. Pero darating yan, minsan hindi pa nga sa iyo eh. Minsan dumarating yan sa kamag-anak mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa magulang mo, sa tatay mo. Doon tumatama minsan ang karma eh. Kaya ang hirap din talaga na gumawa ka ng katarantaduhan dito sa mundo kasi yung karma hindi mo alam kung saan tatama yan. So yun no, pauulitin ko na sana pag manawagan pa rin tayo araw-araw na magising itong ating gobyerno at pabalikin na si Pangulong Duterte dahil delikado na ho talaga ang kalagayan ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands. So sana masuportahan, huwag tayong bumitaw at huwag tayong mapagod na pasuportahan ang pamilyang Duterte sa nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Dahil nung panahon na tayo ay nangangailangan, hindi nila rin tayo binitawan. Kaya sa panahon naman na sila naman ang may kailangan ng suporta, huwag rin natin silang bitawan. So maraming salamat mga kabanateros. Ingat po kayo palagi. God bless. At ayun, ulitin ko para hindi rin mangyari ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, iboto ho natin ang Duterten. 10 na ho, no? Si Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Raul Labino, si JB Hinlo, Philip Salvador, Bongo, Bato de la Rosa, at syempre, ang mahal naming Pastor Apollo Siki Buloy, at nang nadagdag ho na isa pa ay walang iba kundi si Dr. Mata. So, bali naging 10 na ho yan, no? Duterten kung tawagin. No, ang pinangalanan ho natin ng Duterten kasi 10 na ho ang senatorial candidate ng mga Duterte. So sana huwag na natin palagpasin yan at yan talaga ay wala ho talagang masasabing magsisisi tayo dyan. Hindi ho tayo magsisisi dyan. Wala tayong pagsisisihan sa 10 kandidato ng mga Duterte. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Bring him back home, PRRD. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.